Hey guys! For today's recipe, let's make creamy mashed potato. At may kasama pang Jollibee style gravy sauce. After natin mabalatan yung mga patatas, hihiwain lang natin yan sa ganitong size. That way, hindi tayo matatagalan sa pagpapakulo kasi mabilis lang siyang lalambot. Bigay nga lang itong patatas na to, kaya hindi ako sigurado kung ilan yung kilo nitong lulutuin ko. Maglalagay lang tayo dyan ng kaunting asin at pakuluan natin hanggang sa lumambot. Kapag fork tender na yung patatas natin, okay na yan. Gagamit tayo ng strainer para ma-drain yung excess water. Then, i-transfer lang natin yan sa mixing bowl para mas mabilis at madali. Pwede kayong gumamit ng potato masher. Kung wala naman, pwede na itong tinidor. After nyong durug-durugin, pwede na kayong maglagay ng 30 grams of butter. Nag-prepare din ako ng half cup of warm milk. Gradually lang yung pag-add ng milk hanggang sa makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Sa paggawa nitong mashed potato, kailangan talaga matyaga kayo sa paghahalo. Sa pagmimix kasi talaga nakadepende yung magiging texture ng mashed potato nyo. Kapag nakuha nyo na yung consistency na gusto nyo, pwede na tayo maglagay ng pampalasa. Naglagay ako dito ng half teaspoon ng garlic powder, kaunting salt at ground pepper. While mixing, tikman nyo na rin para may adjust nyo kung ano pa yung kulang. Tinodo ko na nga yung effort sa paggawa nitong mashed potato. Kasi in-strain ko pa talaga yan para mas smooth yung mashed potato natin. So yung ganitong proseso para lang to sa may mga tiyaga. Kasi matrabaho talaga siya, pero I swear, mas may enjoy nyo siyang kainin kapag walang buo-buo. Yung ganito kadami, mga 30 minutes ko lang naman siyang in-strain. Kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi makukompleto ang mashed potato kapag walang gravy sauce. In a pan, mag-melt lang tayo ng 15 grams of butter. Kapag melted na yung butter, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of flour. Kapag naging parang clay na yung harina, maglalagay na tayo dyan ng 1.5 cup of water. Continue mixing lang hanggang sa wala na kayo nakikitang buo-buo. Habang hinihintay natin na kumulo, pwede na tayo maglagay ng chicken cubes. Pwede rin naman ng beef. Para may kulay yung gravy natin, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of soy sauce. Maglagay na rin tayo ng kaunti lang na asin at ground pepper. Continue stirring para hindi masusunog yung ilalim. Malalaman nyo na luto na yung gravy kapag hindi na siya parang tubig. Depende na sa inyo kung gaano kalapot yung gravy na gusto nyo, pero yung ganitong consistency, perfect na to para sa akin. I suggest na wag nyo masyadong palaputin yung gravy kasi pag lumamig yan, mas lalapot pa. Kapag sinabi kong mashed potato, ganito yon. Hindi siya labsak, hindi rin siya dry. Perfect yung lambot ng mashed potato natin. Tapos samahan mo pa ng mala Jollibee sa sarap na gravy sauce. Kapag ginawa mo tong recipe na to, ako na magsasabi sa'yo. Sa sobrang sarap nito, yung hindi kumakain ng mashed potato, mapapakain mo. That's all for today. Thank you for watching. Follow for more.